Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, medyo medyo light ang pag-uusapan natin ngayon pero napaka-importante pa rin ito kapagkat ito po ay may kinalaman pa rin sa issue na kinaharap ng ating mga kababayan. Ito pong nangyari. Ako kung kayo po ay medyo kinabahan doon sa inyong mga GCash. Doon sa inyong pera sa GCash mga kababayan, ay kinabahan kayo nung nakaraang araw kasi nga kumalat sa Facebook mga kababayan, ang dami pong nawalan ng pera. Yung kanilang 100,000, saglit lang. Actually, may nakita nga akong nag-post na every minute at tuloy-tuloy mga kababayan, 2,000 and 2,000 ang pagkawala ng pera dito sa GCash. Ako, nung tinext agad ako, may na-receive akong text. Sabi, nako, kunin nyo na, withdrawin nyo na yung pera nyo sa GCash. Ako, ginawa ko, may pera ako sa GCash, halagang 10,000 kasi doon ako nagbabayad. So, from time to time, naglalagay ako ng pera. Ginawa ko, transfer ko agad sa bangko. Pero hindi talaga ako naglalagay. Bibihira ako maglagay ng pera sa GCash. Siguro, 1,500 yan pang-load. Pero yung mga malalaking pera, kagaya nung netong huli kong tinransfer 10,000, pambayad po kasi yun. Mga kababayan, nire-ready ko na yun para sa online payments. Pero dahil nga may nag-text sa akin at nabalitaan natin, may mga nawawalan ng pera sa GCash, yun, tinransfer ko agad yung aking pera sa bangko. At ito mga kababayan, isa sa naapektuhan ay si Pokwang Mga kababayan, talagang ito si Pokwang ay umiyak po mga kababayan. Ito mga kababayan, umiyak po si Pokwang kasi nawalan po siya ng pera sa GCash. Alright? So, ito muna. Pakinggan muna natin si Pokwang kasi meron tayong good news Meron tayong good news sa mga GCash user, lalong-lalo na yung nawalan po ng pera. Lalong-lalo na yung na-withdrawhan ng pera. Ay, nakakatakot, no? Nakakatakot po sa GCash. Paano nangyari na, self withdrawal? Ano nangyari dun sa GCash na yon? Ba't biglang may nag-withdraw dun sa sa kaperahan? Paano kung na-scam? Ito mamaya may babasahin tayo kasi meron pong update at babasahin natin, may good news po para dun sa mga nawalan ng pera at mukhang maibabalik ang kanilang pera na nawala sa GCash. Pero bago yan, pakinggan muna natin itong si Pokwang. Kasi si Pokwang nga po naiyak nang matapos masimot ang laman ng kanyang GCash na 85,000. Grabe mga kababayan, malaking pera din yun, 85,000. Pero mamaya panoorin natin. Sabi dito guys, hindi na talaga safe ang GCash. Buti na lang na-transfer ko ang GCash funds after incident issue. Halos lahat ng simot ng pera ni Pokwang. Mas maganda huwag kayo maglagay ng pera sa GCash. Pwede na maglagay. Maglagay ka, tapos i-transfer mo agad kung meron kayong, kasi ganun ang ginagawa ko para safe. Huwag kayong magwawalit. Ang ibig sabihin, huwag kayong mag-stock ng pera. Pwede gagawin ninyo, yan may babayaran kayo, transfer kayo ng pera. Pero agad-agad, ibayad nyo na. Huwag yung mag-stock kayo ng, iba. I-stock ng 5,000. Kasi naman yung iba, nag-i-stock ng pera, 5,000 kasi ang tawag doon, yung online sabong. Iba, pinagtatalpak. Iba, naglalagay ng pera, ang lalaki ng pera. Alam niyo ito, paalala ko lang doon sa mga mga tumatalpak dyan. Alam niyo, wala po nananalo sa sugal. Sa totoo lang, wala po nananalo dyan. Patatamahin kayo ng konti, pero mamaya-maya, talo na. Siyempre kayo, hindi naman kayo titigil hanggang di kayo nananalo. Meron nga akong kilala dyan, mga kababayan Nagka-tricycle Nagka-tricycle po siya nung nagtalpak-talpak siya. Online sabong. Kasi, binenta niya yung kotse. Binenta niya yung kotse niya, kaya nagka-tricycle. Ganyan po ang napapala ng mga mahilig po magsugal online. At
Kaya kung wala naman kayong importanteng transaction, wala kayong babayaran, huwag na kayong maglagay ng maraming pera dyan. Tingnan nyo, 85,000 kay Pokwang, sayang po yun. Ako. Pero, yun nga, mababalik naman. Pero pakinggan muna natin si Pokwang. Basahin ko muna to, halos lahat simot ang pera ni Pokwang. Mas magandang huwag kayo maglagay ng pera sa GCash. Pwede kayo maglagay for payment purposes or padala nyo agad, huwag patulugin ang pera yan. Tama naman yung advice ng ating kababayan. So, pakinggan muna natin si Pokwang. Guys, pakinggan natin kung ano nangyari sa kanyang GCash na funds. Pakinggan natin. Binalik ko po yung negosyo mag-isa. Ibinangon ko po ulit mag-isa. May mga kaibigan po akong tumulong. Nagpahiram po sa akin ng pera. Isa po si Oti Diaz dyan. Teka, may tugtog. Negosyo, ang ganda po. Nakakabalik po ako unti-unti. Nakapagbigay po ako ng trabaho sa mga single na mama. Yung pinagpaguran mo, yung naipon mo, pagkagising mo isang araw, wala na. GCash, baka naman may magawa kayo, nasimot po yung pera namin. Nasimot po yung pinagpaguran namin. Kasama po yung pampasweldo sa mga tao. Ano po nangyari dun sa registered SIM natin na policy ngayon? Ang dami po ang transaksyon. Yung mga bayad po sa order. Nakakalungkot lang kasi lumalabang ka ng patas, naghahanap buhay ka, tapos may mga taong ganyan. Ngayon lang po ako bumabangon ulit sa negosyo ko. Okay. So, huwag na natin kasi ang ganda ng background ko eh. Tug. Walang baka maka-copyright pa tayo dahil dito sa background music ni Pokwang eh. Pero yung umiiyak siya sa background music niya. Tug. Alang ka Pokwang Papahamak mo pa yung ating content. Well, anyway, mga kababayan, yan, umiiyak si Pokwang dahil nga po, 85,000 yung nawala sa id. Pero mga kababayan, good news. Ito mga kababayan, good news. Ito, naglabas po ng statement ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Ngayong araw na ito, November 11, 2024. Babasahin ko para to sa mga sa mga GCash user. Sabi rito, statement nila on GCash incident. Sabi, the Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP, has instructed G-Exchange Incorporated o GXI, the operator of GCash e-wallet, to immediately resolve the reported unauthorized deductions on the account balances of affected GCash users and swiftly complete the process of refunds that GXI has initiated. So, eto mga kababayan, hindi po ito na-scam, kundi ang nag-initiate daw ng mga unauthorized deductions sa balanse ay GCash mismo. BSP has likewise required G-Exchange Incorporated to submit regular updates on its actions on the matter. So, dapat talaga ganito Araw-araw mag-update kayo, regular updates kung ano na nangyari. At babantayang maigi ng Bangko Sentral ng Pilipinas is closely coordinating with GXI to ensure a prompt resolution of this issue. So babantayan na kayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasi wala. Delikado yung ganyang ginagawa ninyo. Ayusin nyo, GCash. Based on the initial report of GXI to the BSP, the incident was attributed to a system error. Tingnan mo, system error. Walang ma-high blood sa inyo si Pokwang.
nagngangakak, nag-iiyak. O dahil saan? System error. Kasalanan ninyo, system error pala. Bigla naubos yung 85,000. Walang iya yan. Paano kung hindi na monitor maigi yan? Di goodbye 85,000. O yung mga iba pang nawalan ng pera. Wala po talagang scam na nangyari. Ang nangyari po ay system error. GXI assured that all accounts of GCash users remain secure and that they are now in the process of refunding the deductions. Nako, pag ganyan, kahit pa sabihin yung secure, wala, hindi na magtitiwala sa inyo ang mga kababayan natin. Nakakatakot eh. Nakakatakot yung ginagawa ninyo. System error. Uubos yung pera. Nagdeduct. Okay lang sana kung dumagdag eh. Di ba guys, okay lang sana kung yung system error, dumagdag yung pera. Wala magreklamo. Baka matutuwa pa sa inyo yung mga user. Pero hindi eh. Bakit pabawas? Dapat mag-system error kayo, yung padagdag. Siguro mas masaya. Siguro masaya ng Pasko ng mga Pilipino, no? Siguro hindi na nila i-report yan sa GCash. Kung sakaling parami yung pera, pero mo, wala kang laman sa GCash mo, magugulat ka, may 50 mil. Bakit? System error. Siyempre, binadraw agad eh. Binadraw agad. Ngayon, ang mangyayari, tao na ngayon magbabalik. So, nakakatakot. Kahit pa sabihin nyo na secure, delikado pa rin. Dadalawang isip na tuloy ang ating mga kababayan. BSP will investigate the incident further to identify possible vulnerabilities and review compliance with the regulations and policies. Yan, dapat reviewin nyo. Baka masyado na kayong vulnerable, kayang-kaya kayong hut-hutan. Baka mismo taga-GCash ang dumadali sa inyo, mga tauhan ninyo, mga IT ninyo, patay kayo dyan. BSP encourages affected users to coordinate with GXI for the immediate resolution of their complaint. If not satisfied with GXI handling, consumers may escalate concerns to the BSP online body, POB, through any of the following channels: BSP Facebook Messenger at Bangko Sentral ng Pilipinas, BSP website at www.bsp.gov.ph. Alam niyo mga kababayan, itong sinasabi nila na online consumer hotline, itong mga ganito, online body, minsan nakakatamad din lumapit dyan eh. Ang hirap kumontak dyan eh. Minsan nga, pag mag-contact ka dyan, magte-text ka, magme-message ka, ang reply mo, replyan ka, machine ang mag-reply sa'yo, mga AI. Pag tinagalog mo, hindi na maintindihan. AI na, mga kababayan, sasagot sa'yo. So, pangit yung ganito eh. Wala ba kayong yung hotline talaga na, o kaya pwede kayong diretsuhin, mura-murahin dyan sa harap-harapan. Kasi pag ganito, parang hirap din eh. Sa mga website, ang hirap po kumontak dyan eh. Ako, halimbawa may problema ako sa internet ko. Hindi ako lumalapit dyan sa mga Globe at home na yan. Hindi ako tumitingin dyan. Dumidiretso ako dun sa kung saan sila may pwesto. Doon ako magreklamo. Mas mabilis kaysa niya sa hotline lang yung hotline yan. Sunog ka na dahil hot nga eh. Mabibisit ka, iinit ang ulo mo eh. Kaya nga hotline eh. Imbis na gumaan ang isip mo, gumaan ang mas lalo kang init ang ulo mo. Kaya hotline. So, ayan mga kababayan. Ayan, wala. Ayan ang binigay ng BSP. Pero, rest assured na ginagawa na po ng paraan ng GCash ang mga nawalan ng pera. Kaya si Pokwang, relax ka lang. Relax ka lang at mababalik din yung pera mo. Sayang, 85,000. Diba? Okay lang sana Pokwang kung parami, no? 85,000 mo, naging 185,000 siguro. Hindi na magreklamo to si Pokwang. So, ayan mga kababayan, yung update. So, good news po sa ating mga kababayan. Huwag na po kayong magulumihanan, huwag na po kayong malungkot, sapagkat ayusin na po ng GCash kapag mabagal ang kilos nitong mga hinayupak na mga ito sa GCash na ito, magreklamo daw kayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas.
puntahan nyo doon sa opisina. Kung matagal dito sa hotline, kasi yung hotline, init lang talaga ulo nyo eh. Kaya nga tinawag na hotline eh. Diba? So, yun lang mga kababayan, update lang po sa nawalan ng pera sa GCash. Yan, good news, may babalik ng inyong pera. At buti na lang tayo, hindi tayo naapektuhan kasi nalipat agad natin yung ating pondo na 10,000. Na-text agad tayo eh. Kaya, masarap din may mga kaibigan kamarites eh. Mga group chat eh, di ba? Group chat eh. Ano man yung group chat? Yung mga grupo ng chismoso. Kaya nga GC, di ba? GC. Grupo ng chismoso. Ang maganda pag may GC kayo kasi mabilis kayo mawarningan. Katulad yan, yung mga marites, ang bilis. Oy, biduin nyo yung mga pera nyo. Nawawala na ng pera, naubos ang pera sa GCash. O yan, di nag-withdrawhan kami, di ba? Salamat sa mga marites nating kaibigan dyan sa group chat o dyan sa group chismis. Okay, so yun lang mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Manila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.